Tumagilid ang babae, pero nahuhulog na ang mukha. Gusto pa niya sanang tabunan ito. Pero ang binti niya ang lumaki na rin. Agad siyang tumayo para tumakbo. Pero ilang hakbang pa lang, biglang natunaw ang katawan niya. Naging meat na parang bola. Natakot at nataranta ang mga tao. Agad namang napadpad sa daan. Nagkagulo ang mga tao sa labas. Gustong dumaan na school bus pero hindi makadaan. Hindi mabuksan ang pinto ng bus. Sa kritikal na sandali, lumilitaw ang isang lalaking may bakal na katawan. Pinasok ang kamay sa sahig. Tinaas niya ang lupa. Hinaharang ang paggalaw ng halimaw. Pero habang gumagapang ito, nagsalita naman ang babae. Gusto ko nang umuwi. Babalik na tayo. Yun pala, ang babae ay isang artista noon. Isang araw, bigla siyang nahulog sa ilog. Hindi alam kung ano ang nalunok. Nang maligtas siya, nag-deform ang mukha, nagulat ang mga kasama. Ang ilang tao ay sumuka pa. Ang magandang artista ay pumangit na. Dinala naman siya sa doktor. Sabi ng doktor ay kailangan niyang kontrolin ang sarili. Para di magbago. Hindi ito isang sakit. Nagkaroon siya ng kapangyarihan ng goma. Basta makontrol ang sarili. Di siya magbabagong anyo. Di lang naman siya. Meron pang 3 espesyal na tao tulad niya. Siya ay orihinal na isang racing driver. Ngayon may bakal na ang buong katawan. Dahil sa isang laro, malubhang nabangga niya ang isa pang driver. 10 taon siyang di nagising. Pero siya ay nailigtas ng doktor. Paggising niya, siya ay nabubuo na pala ng mga wire. Sa huli, mayroon siyang katawan na bakal. Nakita niya ang mukha sa salamin. Hindi siya makapaniwala. Pagkatapos ng panahon ng pagsasanay sa rehabilitasyon, unti-unti siyang nagsimulang maglakad. Kahit na na-unlock ang malakas na kapangyarihan. Dahan-daang pinapasok ng mga kamay. At naingat niya ang semento. Nagpapagaling din siya sa bahay ng doktor. Nakilala ang isang piloto na ang buong katawan ay natatakpan. Yun pala, gwapo din siyang binata noon. May masayang pamilya din. Ngunit ang lahat ay nasira ng isang misyon sa paglipad. Nang lumipad ang eroplano, isang kidlat ang biglang tumama. Sa isang iglap, agad na nahulog ang buong eroplano. Bumagsak sa lupa at nagkaroon ng malaking pagsabog. Akala niya mamamatay na siya dito. Pero nang dumating ang mga search and rescue, nakita na sunog ang katawan. Pero tumayo pa siya ng parang wala lang. Buti at kinuha siya ng doktor. At nilagyan ng benda. Tinulungan siyang ma-unlock ang kapangyarihan. Kasabay nito, kinuha din ng doktor ang isang babae na may 64 na pagkatao. Dahil silang 4 ay may kapangyarihang sirain ang mundo. Madalas ay hindi sila pinapalabas. Ngunit isang araw ay hindi na sila nakatiis. Dahil sa paglalakbay na ito, makakatagpo sila ng mga kakilakilabot. Isang cute na donkey, ang umutot sa kalsada, biglang may whirlpool na lumabas. Sinisipsip ang mga bagay sa paligid. Sa isang iglap, lahat ng tao ay nasipsip, pati ang boss ay di nakaligtas. Nang makita ito, tumalon si Xiaomei sa whirlpool nang hindi nag-iisip, dahil nasa bus pa ang doktor sa mga oras na ito. Sa hindi inaasahan, nahulog din siya. Mabilis naman itong nagsara. Nang matapos ang gulo, ang bayan ay gumuho na. Halata naman, sinira nito ang buong bayan. Nang makita ang eksenang ito, alam nilang di ito maganda. Para maligtas si Xiaomei, nagplano sila, magsimula sila sa donkey na nakita. Nahanap naman nila ito. Nang makita sila, parang kumulo ang tiyan nito. Sumunod ay, niluwa niya si Xiaomei. Dinala nila si Xiaomei pauwi. Di inakala, naging fur eman si Xiaomei. Yun pala, si Xiaomei ang pinakamalupit sa kanilang 4, dahil may 64 na siyang personalidad. Kaya niyang magbago. Kaya nakakatakot, dahil pag nabago siya, di niya makontrol ang utak. Laging gustong makipag-away sa iba. Buti na lang at may superpower silang 3. Di naman sila nasaktan ni Xiaomei. Kahit nailigtas nila si Xiaomei. Ngunit ang doktor ay nasa tiyan pa rin ng donkey. Para mailigtas ang doktor, binuksan nila ang bibig ng donkey. Tiningnan nila ang tiyan nito. Pero pagbukas ng bibig nito, silang 3 ay sinipsip din nito. Nahulog sila sa isang lugar. Makukulay na pangarap, mundo ng pantasya. Sumunod ay, pumasok sila sa sariling alaala. Ang pinakamarupok na memorya, dahil di matanggap ang sakit. Nagkagulo sila sa mundong ito. Habang nawawasak ang mundo, sumakit ulit ang tiyan ng donkey. Sumunod ay, niluwa niya ang lahat na nilunok kagabi. Naisuka lahat, biglang sumabog ang katawan nito. Sa pagkamatay ng donkey, sinuka na niya lahat ng bayan. Naalis na rin ang sumpa, bumalik sa dati. Ang doktor ay nailigtas. Bumalik na rin sa payapa ang bayan. Ito ay isang science fiction na drama.
Doom Patrol, karapat-dapat na makita. Kung nagustuhan niyo ito, i-like at i-follow. Kita-kita sa susunod.